ng Department of Interior and Local Government nakakalap po ng mga ulat mula sa lokal na pamahalaan ukol po sa substandard at ghost flood control projects. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Dumating ngayong araw sa Department of Justice ang kasalukuyang kalihim ng Department of Interior and Local Government na si Secretary John Vic Remulla. Personal itong bumisita sa Kaguran upang anyay mapag-usapan ang formal na paglilipat o transitioning ng Bureau of Jail Management and Penology sa Bureau of Corrections. Ayon sa kalihim, layo nilang mapag-isa ang dalawang ito na inaasang maisa sa katuparan sa susunod na taon ng 2026. Dagdag niya, makatutulong ang transitioning para gawin o mapag-isa ang records ng mga persons deprived of liberty o PDLs na may kasong kinakaharap. Yung transition ng DJNP to Bureau of Corrections para iisa na lang ang sistema natin. Kasi ngayon dalawa sila, so dapat isa na lang. Hopefully next year, nalagay namin sa legislative agenda ng President. Well, iisa na lang ang records, yung karpeta ng mga PDLs, iisa na lang. Kasi ngayon, re-reconcile ko yan eh. Bawat opisina tuwing may kaso, re-reconcile lahat. So iisa na lang natin. Habang sa panayam kasamang kalihim, kanyang kinumpirma na nakatanggap ang Kaguran ng mga reports mula sa mga local government units o LGUs. Patungkol anya ito sa manumalyang mga proyekto kung saan iniulat ang mga nadiskubring substandard at ghost projects sa kanilang mga lugar. Ayon kay Secretary Remulla, kanilang i-compile ang mga report na mula din sa mga alkalde, governor o local government officials. Inaasang isusumite ang compilation ng reports sa katapusan ng buwan sa opisina ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Wala akong pakialam dyan. Walang anything. It's not in my alley. Meron silang monitoring, they can report. Meron silang reporting sa amin kung may nakita silang anomaly. So we will compile it at the end of this month. End of this month, makuwala namin na. Meron na. Marami na. Sinasabi ko namin doon sa Pangulo. Sila na bahala. Usually substandard, usually ghost. Yung lumalabas rin, the same things. Kasi ang tiyatamaan dyan yung mga mayor at mga governor. So sila na rin nag-report. Samantala, tiniyak naman ni Secretary John Vic Remulla ang kahandaan para sa epektong dulot ng Bagyong Paulo sa bansa. Naalertuhan na ang Office of the Civil Defense, mga evacuation centers ay sinigurong nakahanda na ayon sa kalihim. Maging ang food packs na ipamimigay ng Department of Social Welfare and Development ay kanyang sinabing inihanda na rin. The usual na-alert na lahat ng OCD, na-alert na lahat ng governors, ng mayors, ang evacuation sites na pre-position na ang food packs ng DSWD. Sa sobrang sanay natin, di kahon na lahat ng reaction namin. Ang naganap ng mga lindol sa Cebu, partikular sa lungsod ng Bogo, na natuklasang posibleng may issue ang itinayong gusali ng City Hall ay ipinasisilip na rin ng kalihim. Buhat ito'y direktiba niya sa mga lokal na pamahalaan sa kaganapang lindol ay matiyak ang di pagkakaroon ng looting, nakawan sa mga bahay at pati sexual abuse. Hindi sa amin yun eh. That belongs to tama, yung municipal city engineer dapat ang nag-check dun eh. So we will make representations, tingnan namin kung sumunod sila sa building standards. Number one, sir, sinigurado namin walang looting, walang sexual abuse sa mga relocations, walang kawan sa mga naiiwan na bahay doon. So far, okay naman. Wala naman reported cases. Mula Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bust Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.